madaling mapunit dahil nararamdaman ng isa na hindi na natutupad ang usapan. Yun lang, Ate Love. Totoo yan, Oo. no? Marami sa atin ngayon na makaka-relate nito. Ano ba ang Yes. totoong kondisyon, o ano ba talaga yung marriage contract? Kasi Mm-mm. sa ating lingwahe kasi marriage contract kasi ang kanang ginasulat bitaw diha sa Mm-mm. kanang mag-I do na ta sa altar. Oo, yun yung papel. O papel. Oo. Oo. Pero dili na tanaw nato siya nga mo'y basihan nga kung naanay mga panghitabo nga wala na hitabo sa inyo ha. Kana bitong dili man perfect ang among marriage. Mm. Kung Oo. kung ang ano kasi Kuya Jerry, kung sasabihin mo kasing if or di Oo. kaya then, it means na conditional. Mm. No, yung pag-aasawa ninyo conditional. Yun bang sige, mamahalin kita kung Mm. bibigyan mo ako ng anak. Oo, yun lang. Magsistay ako sa relationship na to kung may trabaho ka. Pero kung wala, 'di ba? Hindi na. Parang ganun ba? So nagiging kontrata siya. Yes. At lalong-lalo na sa mga nakikinig natin, no? Tayo mismo Kuya Jerry, nandito tayo sa phase na wala pa tayong anak. Yes, totoo po mga kapatid. Pero yun bang Oo. nasa waiting season pa tayo ika nga. Mm. Pero kami ni Kuya Jerry nagstay pa rin eh. Oo, hindi No? kasi basihan mga kapatid, Oo. mga ka-Friday ha. Hindi po basihan na kana bitong imuhang una-una wala hantod karon nag-wait me para magkaroon mi ng baby. Nya kanang mabot bitaw sa punto nga imo na hinuon nga sisihon ang imong partner. Yes. Mao yun ay ang pinakawag na wag po. Kana bang sisihan sa Yes. sa panahon na kanang imo na siyang sumbaton nga uy Mm-mm. abot na tag mga ngani nga tuig pero wala pa lagi ko nimo tagay anak. So Yes. time na siguro nga mangita na kog lain. No. Mm-mm. Oo, wag po sana. Yun ang conditional love, Kuya Mm. Jerry. Ayan. Ayun po ang ating una po mga ka-Friday. Ang pangalawa naman mga kapatid, mga ka-Friday, itong ang covenant ay even if or itong tinatawag kanina conditional. Mm-mm. Ito naman yung unconditional. Yes. Alam niyo po mga ka-Friday, ang covenant ay nakabase sa commitment. May makuha ka man o wala, ito ay isang banal na pangako sa harap ng Diyos na hindi mababali ng anumang kakulangan. Mm-mm. Kung atin pong titingnan ang Bible, no? Sabi diyan, isipin natin ang covenant ng Diyos sa panahon ni Abraham sa Book of Genesis chapter 15. Nung unang panahon 'yon, ang paggawa ng covenant ay kinapapalooban ng paghahati ng mga hayop at ang mga magkaibang panig ay lalakad sa gitna nito. Ang ibig sabihin po mga kapatid, kahit mamatay, hindi sisirain ang pangakong ito. Kauban sa life ni Abraham, kung unsa ang giingon sa Ginoo sa iyaha, dili na gyud to siya mausab. Mao to ang unconditional. No? Sa realidad naman po mga kapatid, sa covenant, ang mindset ay yon nga sinabi niyo po kanina Ate Love, no, na mamahalin kita even if or kahit na hindi tayo magkakaroon ng anak o mananatili ako even if or kahit na mahirapan tayo sa pera. Yes, kagaya na lamang ng pangako natin during our wedding vows na sinasabi natin na till death do us part, in sickness and in health, Yes. for richer or for poorer, yun yung unconditional love. Totoo Ate Love. Kaya yon po ang unconditional. Yes. Kaya naman mga ka-Friday, ang kontrata, ito'y parang isang bagong gadget. Totoo. Kung ihahalin tulad natin sa isang gadget na bago. Kapag nasira o hindi gumagana ang feature na gusto mo, tulad ng pagkakaroon ng pamilya, Yes. gusto mo na itong i-return o di kaya Palitan. palitan. Oo. Pero ang covenant, ito'y parang isang lumang florera o yun Oo, bang flower vase. Oo. Yes, para itong lumang flower vase na kahit may lamat o basag na, ayaw mong itapon dahil ito ay sacred. Oo, totoo yan. Oo. Ang inyong I do ay hindi lagda sa papel na pwedeng burahin kapag malungkot ang tahanan. Dili ba na nimo pwede nga i-reason ako ni akong gipirmahan din kay nag-change na akong mind dili day ko pwede nga kuan, dili day ko pwede nga wala tay anak, dili day ko pwede nga wala kay trabaho or unsa ba diha. Hindi po siya ganyan. Ito ay marka sa puso na nagsasabing
kahit dalawa lang tayo na nasa mesa ngayong gabi, no? Bisag kita raduha mukaon, bisag kita raduha magsuri-suroy, ang pamilyang ito ay buo dahil si Kristo ang nag-uugnay sa atin. Oo, yun po mga kapatid. Wag basta-basta po na mingon na lang kang ay di na ko ganahan ani. Yes. So ato na jong himuon nga pinasikat yun sa Bible. Yes, totoo yan. Kaya ito yung mga dapat nating tandaan, Kuya Yes, Jerry. ano yan, no? Ate Lab? Unang-una, number 1 dyan is, covenant is about giving. It's not about getting. No? Sa kontrata, tinitingnan mo kung ano ang makukuha mo. Sa covenant naman, tinitingnan mo kung ano ang kaya mong ibigay para manatiling matatag ang inyong vow. Yan, yun po mga kapatid. Ang pangalawa naman mga kapatid, itong the third party, si God. Sa kontrata, dalawang tao lang ang sangkot. Sa covenant po mga kapatid, ang Diyos ang witness at seal. No? Siya ang nagbibigay ng biyaya or tinatawag nating grace para matupad ang I do sa mga panahong parang imposible na. Yes. At ang pangatlo naman, security in the waiting. Dahil ito ay covenant, no, panatag ang loob ng asawang naiiwan sa bahay na hindi siya iiwan ng kanyang asawang guro, example kung guro man, no? Or di kaya ng kanyang asawa dahil lang sa hirap ng sitwasyon. May security siya sa gitna ng uncertainty. Oo. Kaya ka-Friday, ang marriage mo ba? Nako, ito yung katanungan ngayon. Ang marriage mo ba ngayon na ay parang kontrata na binibilang ang kulang o isang covenant na nagdiriwang sa kung anong meron? Ano ba yun ngayon? You may share your thoughts sa atin, lalong-lalo na naka-live tayo sa umagang ito. Ayan, yun po ang ating una. Yes. Yun ang ating unang key or punto na napag-usapan sa umagang ito na ang I do ay isang covenant at ito hindi kontrata. Ayan. Ayan po mga kapatid. So mga kapatid, ang salitang pruning o ang pagtatabas ay maaring masakit pakinggan. Pero sa mata ay isang great gardener or ang ating Panginoon. Ito ay proseso ng pagmamahal. Kagaya ng topic natin last week, Kuya Jerry, na napag-usapan natin yung pruning for growth. Kaya naman sa ating pangalawa naman, Ate Lab, ang paghihintay ay bahagi ng pag-unlad or yung tinatawag pruning process. Yes. At alam natin, no, napag-usapan natin last week na mahirap ang pruning, masakit. Masakit. Totoo. Mahapdi yan, Ate Lab. Totoo yan. Kaya naman, bakit kailangan mag-prune? Yun po ang tanong. Alam mo ka-Friday, sa pagmamahalan, ito ay tinatabas ang mga sanga na tuyo na may sakit o humaharang sa pag-bloom ng mga bagong bulaklak. Yes. Sa biblical context po, sabi sa Book of John chapter 15 verse 2, ang bawat sangang nagbubunga ay kanyang tinatabas. Kaya naman, upang ito ay lalong magbubunga. Sa realidad po natin, mga ka-Friday, minsan ang pruning ay ang pag-alis ng Diyos sa ating maling mga pag-uugali habang wala pang anak. Halimbawa, ang pag-alis sa ating selfishness, sa ating pagiging impatient, o sa ating sobrang pag-asa sa pera, imbes na nasa Diyos o sa Kanya. Yes. Alam mo minsan, Kuya Jerry, totoo to, no? Nagiging impatient tayo. Lalong-lalo na kapag sinasabi natin, ay nako, 80 years na kaming kasal, pero bakit wala pa rin kaming mga anak? Lalong-lalo na kapag napapressure tayo sa mga tao sa paligid natin, na matinatanong every year, tinatanong talaga nila na, bakit wala pa kayong mga anak? O hindi ka pa babuntis? Yung mga ganun, nakaka-pressure yan. But it's part of pruning pala. Totoo. And it's part of growth natin. Kaya minsan ako mahirap po ang realidad. No? Minsan, sabi nga dito, ang pruning ay pag-alis ng Diyos sa ating mga maling pag-uugali. Now, how's our attitude kapag ganun yung pinagdadaanan natin? No? Kagaya po namin ni Kuya Jerry, nako,
every year talaga yan eh. May nagtatanong, wala pa ba? Oo. Wala pa bang laman? Yung mga Oo, ganon. ganun talaga Pero alam mo linyahan. yung prepared na yung heart namin na sinasabi talaga namin, ay nako, darating din yan. Hindi naman ito paunahan. Oo, It's may- not a race. Minsan kasi pag dinibdib mo talaga, mape-pressure ka. Yes, totoo yan. At Oo. minsan nga sinasabi ko, ay naku, nag-e-enjoy pa kami sa aming honeymoon period. Oo. 8 years na. Yung Oo. ganun ba, no? Pero alam mo yung heart mo isa, may at peace ka na. Yes. Peaceful yung heart mo na kahit na ganun yung itatanong nila, you're ready. Yes, totoo yan, Ate Lab. At Yes. yung kanabang imong ginakuan yun nga, okay ra ni sa mua. Totoo. Oo. It's okay. Ganun, no? Ang pangalawa naman, Kuya Jerry, ang waiting ay hindi wasted time. Yes. It's not wasted time. Madalas, isipin ng mga ka-Friday natin na sayang ang panahon. Mm-mm. Dahil tumatanda na sila. O, totoo yan. Yes. Minsan iniisip na, ay, ano nang edad nila? Ano na ba sila? 40? Ang nasa 40s Nasa na sila. 40s na. Ay, naku, mahirap na yan. mahirapan na yan sila. Oo, or di Oo. kaya, minsan may naririnig din ako, no? Personally, naririnig ko, anong age ka na ba? Ay, naku, alam mo yung mga 35 years old, risky na yan sila mga anak. Yun. Oo. Yung minsan parang, ay, natatakot na ako na mga Oo. anak tuloy, no? Oo. Pero, alam mo yung sinasabi dito, dahil tumatanda na sila, minsan naririnig natin yan. Pero sa proseso ng pag-unlad, o ito yung pruning, ang bawat segundo ay mahalaga. Yes. Kagaya na lang ng example na to, no? Isipin mo na ang isang teacher ay naghahanda ng kanyang instructional materials. Yes, No? Totoo yan. Kaming mga guro, nako, pag paparating na yung lesson namin, nako, hindi naman kami naghahanda on the day sa lesson namin. Naghahanda kami before our lesson. Hindi siya pwedeng pumasok sa classroom nang walang plano. Yes. Kaya nga may tinatawag kaming lesson plan. Mm-mm. Yung lesson plan po, hindi yan after the lesson. Oo. Before yan, may mga isang buong week na lesson plan ka nang ginagawa. Yun yung sa amin namang mga guro. Ang paghihintay ay ang panahon kung saan piniprepare ni Lord ang iyong character. Oo. No? Yan. Kasi nga, minsan parang dinedelay ni Lord yung prayer natin, lalong-lalo na magkaanak. Kasi piniprepare niya muna yung character natin. No, ang point is, bago kayo maging magulang sa isang bata, kailangan muna kayong maging matatag bilang mag-asawa. Yes. No, kailangan muna strong muna yung faith natin. No, tinatabas ni Lord ang inyong mga sarili para maging isa or maging unite kayo or unity bago dumating ang bagong miyembro ng pamilya. Yes. Oo, ganun muna. Totoo yan, Ate Lab. Kaya naman po, maghintay po tayo. Yes. Kung kayo po ay nasa sitwasyon na hanggang ngayon kayo po ay naghihintay ng bagong membro at may marinig kayo na parang nagpe-pressure sa inyo, no? I-chill nyo lang. Wag pong seryosohin, wag Yes, pong yun. dibdibin. Chill at saka enjoy each other's company muna. Yes. Alam nyo, yun po yung ginagawa namin mga ka-Friday, no, ni Kuya Jerry. Ini-enjoy muna namin kagaya ng pagjo-joyride. Nagjo-joyride muna kami, naku, from Cagayan de Oro to Zamboanga City. Oo. Ay, naku, enjoy kaya. Oo. Wala kaming iniisip na iniiwan sa bahay, pero ine-enjoy po namin yun. Ayan. Ayan, mga ka-Friday, eto na. Alam nyo ba ang Chinese bamboo tree? Ito yung story ng Chinese bamboo tree. Pagkatanim ng binhi, 4 na taon mo itong didiligin at aalagaan. Pero parang walang lumalabas na lupa. Sa lupa. Kahit isang dulo ng dahon, wala. Para kang naghihintay sa wala. Pero sa 5 taon, sa loob lamang ng 6 na linggo, bigla itong lalaki ng hanggang 80 feet. Naku, ang taas. Yung bamboo tree. Oo. Yung Ang Chinese, tanong, lumaki ba ito sa loob ng 6 na linggo? Naku, hindi. Lumaki ito sa loob ng 5 taon. Naku, 5 ang tagal. years naghintay dahil sa loob ng 4 na taon na paghihintay, ang puno ay nagpapatubo ng malalim at matibay na ugat sa ilalim ng lupa. Oo. Nag-start sa siya og ka ng gamot ug maayo ka nang dito sa siya Ang iyang root sa... yes, dito sa anggit pinagtibay, no? Mga ka-Friday, baka hindi mo nakikita ang bunga sa sinapupunan, pero tingnan mo ang ugat
ninyong mag-asawa? Oo. Mas tumitibay ba ang panalangin nyo? Mas natututo ba kayong mag-usap ng malalim? Iyan po ang pruning. Yan Yan. ang pag-unlad. Yan. Kaya po na mga kapatid, ayaw dyan mo ka-discourage yun. No, mauna magud Yes. ang panahon nga gikon dali sa Ginoo ang inyong karakter. Matured mo pag-ayo. Yes, totoo yan. Kaya number 1, pruning is proof of potential. Yan po yung Yan. dapat nating tandaan, mga ka-Family Matters. Hindi tinatabas ang patay na puno. Kung nararamdaman mo nga pinuprune ka ni Lord, ibig sabihin may nakikita siyang potensyal sa inyong marriage na magbunga ng higit pa sa inaakala niyo. Ayun po. Ang pangalawa naman po mga ka-Friday, character over comfort, no? Mas mahalaga kay Lord ang inyong character Yes. o ang ating pagkatao kaysa inyong comfort na ginhawa. Ang paghihintay ang pinakamabisang paraan para maging Christ-like tayo. Ayan. At ang pangatlo naman, trust the gardener. No? Ang gardener, yun ang ating Diyos, ay hindi nagkakamali ng tabas. Alam niya kung kailan ka handa. Ayan. Kaya naman mga ka-Friday, masakit ang bawat tabas. Pero tandaan mo, hawak ni Lord ang gunting at hindi niya sasaktan ang sanga ng higit sa kaya nitong tiisin. He is making you beautiful in His time. Ayan. Naku, nasa pangalawang punto pa lang tayo, Kuya Jerry, no? Maya-maya ay pag-uusapan natin yung pangatlong punto. Kaya bago natin ipagpatuloy ang ating topic, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin.
Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Mga ka-Friday, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, inanyahan ko po kayong maging kasali, maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please sana sa message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po and God bless. Ayun, and bago natin ipagpatuloy ang ating topic sa umagang ito, Yes. Kuya Jerry, we would like to greet ang ating mga listeners. Happy listening po sa ating mga nakikinig sa umagang ito via live stream. Nako, I believe, Kuya Jerry, nakikinig ang ating mga listeners mula sa Barangay Tugbungan. Opo. Happy listening kina Ate Jessica Abihar, Pastor Dondon Abihar, kay Yes. Pastor Alex Baya, ang ating Oo. papa, at saka si Mama Elsa Baya. Sa lahat po na nakikinig dyan sa Barangay Tugbungan, sa buong mundo, happy listening po, and happy listening din sa ating mga tagapakinig mula Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Happy listening sa taga Cagayan de Oro, Kuya Jerry. Hello, Yes. hello dyan. And happy listening sa ating mga kasamang pastors dyan sa Cagayan de Oro. Alam mo ba, Tila, may share ko lang konti. Yes. Ako po yung natutuwa sa aking parents kasi pagdating natin dito sa Zamboanga, Mm-mm. hindi sila nakikinig through FB. Sila po yung nakikinig, no, sa pangitan ng radyo. Yes. Oo, kaya napakaganda. At Buhay na syempre, buhay ang radyo dun oo, at syempre mga kaibigan natin mga pastors Mm-mm. doon sa Cagayan, in-encourage ko po sila na makinig kasi sa buhay mag-asawa marami tayong natutunan. Yes, Mm-mm. ayun. Yun po ang ating napag-usapan kanina pala, Kuya Jerry, patungkol pa rin sa I do in the waiting. At Yes. kanina ay napag-usapan na natin ang 2 punto, no? Ang una, ang I do ay isang covenant at hindi ito isang kontrata. Pangalawa naman, napag-usapan natin ang paghihintay ay bahagi ng pag-unlad. Ito yung pruning process. Yes. Ang ating pangatlo naman ngayong umaga, ating pong ipagpatuloy itong protecting the vow from modern Hagar. Or itong tinatawag natin na the temptation of shortcuts. Alam niyo po mga Friday, ang pagkakamali ni Abraham at ni Sarah nung unang panahon, no, kadalasan kung ikaw ay madalas na nakikinig sa sermon ni Pastor, ito yung nasa Book of Genesis chapter 16, ano bang ginawa ni Sarah Abraham. at saka ni
Abraham. Nag-shortcut sila at Love. Yes. No. Kasi nga hindi na makapaghintay, no? Nag-shortcut na. Biruin mo, ilang taon silang naghihintay kasi ang promise ni Lord na bibigyan sila ng anak. Oo. Pero sa mao lagi na sa hunahuna sa tao, madugayan jud ka. Mingon ka ano sa pa man Lord ang imong promise sa mo, ingon ka nga imong Yes. tagaan. Pero until now wala ra gihapon. Mm-mm. So dahil impatient po si Sarah, no? At sinabihan niya si Abraham, sige, gumawa tayo ng paraan at mag-shortcut tayo. Yun, Oo. ako ang shortcut talaga, Kuya Jerry. Nagiging long cut na yan. Minsan. Oo. Oo. Ayan. Kaya ang resulta, ano nangyari? Nagkaroon ng inggitan. Mm-mm. No? Nagkaroon ng sakit ng loob at gulo sa tahanan na Yes. umabot sa maraming henerasyon. Ganun yung nangyari. Ayan. So, mga kapatid, hindi po maganda pala na naati pong napulot na lesson po sa Bible, sa life ni Abraham at saka ni Sarah, na hindi talaga na kanabang maghimo tagagulingon na itong away para lang yun nga matuman ang atong gusto. Yes. O Oo. mao to siya nga kana ang pagkadili kana maghulat og magpaabot sa insaktong panahon. Kay ang Ginoo nag-promise man yun sa inyuha ug sa tuang tanan na maghulat lang jud ta kay ang Ginoo mo buhat og pinaka the best nga season para sa imuha. Yes, basta yun na nga yung sabi natin kanina, no, na how's our attitude while we are waiting? Yun yung dapat, yun yung tinatabas pa ng Panginoon yung attitude natin while we are waiting. Now, the lesson po, no, sa life ni Abraham and Sarah, no, etong kay Hagar, ang biyaya na nakukuha sa maling paraan ay madalas nagdadala ng mas malaking pasakit. No, tingnan mo ano nangyari. Mas nasaktan tuloy sila. Kasi nga si Abraham at saka si Hagar nagkaroon ng anak, 'di ba? Yun yung si Ishmael. Yun yung naging anak nila. So hindi sila nakapaghintay. Yes. Yun ang unang punto natin, yung pagkakamali ni Abraham at ni Sarah dahil sa tagal ng paghihintay. Ang pangalawa naman, Kuya Jerry, ano ba tong tinatawag nating modern Hagar? Or sa ating panahon na yan. Yes. Ano ba yan ngayon, mga ka-Friday? No, sa panahon ngayon, ang Hagar ay hindi na ito tao. Ito yung sitwasyon na. Ito hindi na tao, kundi mo na siya ginatawag na to shortcuts or oo. ito na yung distractions, no, na sumisira sa focus nating mga mag-asawa. Ang number one nga Hagar atong nisgutan, mauna ni Yes. dili naman tao no kundi ang situation na kaning emotional cheating. Yes, yun. Dahil ang emotional cheating po mga kapatid, ito yung boring o malungkot sa trabaho o sa chat na nakakatindi or nakakaintindi sa kanila. Kanang bitaw imo na mag-entertain hinoon kay malungkot ka, imo na Yun tong ba, malungkot i-entertain. ka sa bahay, Oo. wala kang ginagawa, kaya nagkakaroon ka ng emotional cheating dahil walang bata or di kaya naghahanap, no? Oo. Yun bang naghahanap Oo. ka ng makakausap mo, naghahanap ka ng ka naglingaw. So nag-emotional cheating ka na, hindi ka na naghahanap ka ng someone to understand you. Oo. Yan. Pangalawa naman, ito yung financial desperation. No? Ito ba yung pagpasok sa mga get rich quick schemes? No, yun bang kanang mabilisan lang nga, kanang easy money lang, gusto ka nga nana dayon kay makakwarta dayon ka, just kanang unsa na imong buhaton, unsa na imong sudlan Oo. para lang makakwarta ka. You want Oo. easy money kasi desperate ka na financially. Oo, o kasagaran ni ana nahulog Oo. sa ingana nga trap at love. Labi na sa kanang mingon ka nga kapoy man kaayo ni nga trabaho ay gusto ka tong dinalian, paspasan. So Yun. mao ni siya usa sa mga hinungdan o kanang nahimo na hinong Hagar sa imong kinabuhi. Yes. And Oo. then ito talaga kiniklear dito na yung sobrang pangungutang para lang ma-afford ang mamahaling medical procedures na hindi mo na ipinagdarasal or pinaghahandaan. Kanang Ayan. gusto ka nga dali lang maulian. So ang ginabuhat nimo is mangutang na lang ka. Yes. No, nabaon na sa utang kasi nga you're desperate. Nagkakaroon na ng financial desperation. Desperate. Totoo yan. Yan yung isa ding Hagar sa buhay mag-asawa. At ang ating pangatlo po mga ka-Friday, blame game. Yes. Ano ba tong blame game? No, ang pagtuturo sa asawa bilang may problema o kulang. Yes. O ang na nagiging dahilan para lumayo
ang loob sa isa't isa. Oo, totoo Mm. yan. Kanang magsige na mo blame sa isa't isa ba, ikaw manggod, dili man kumain ani, kung dili Oo. tungod nimo. Mm-mm. Oh. Dili ani ang may tabo kung wala ko nimo, kung gitreat ko nimo nga maayo. Mapay mga linyahan na dili unta kong maging ani kung muhatag kag panahon sa ako. Yes, Oo. no? Nako, blame game yan. Mm. At isa din yung Hagar. Nako, yun po ang mga Hagar sa modern days. Mm. No? Ito na yung Hagar natin ngayon. Kaya naman mga ka-Friday, no? Isipin nyo ang isang paborito nyong prutas. Ano yung paborito mong prutas? Ah, No, halimbawa, mm. ito ba'y mangga? Mm-mm. Oh, no? Kapag kinuha mo ito sa puno ng hilaw pa, dahil ito'y hindi ka na makapaghintay. Yes. Usahay no kanang ganahan kay taba nga bisag hilaw pa kaayo, gahi pa kaayo. Gusto na to kwaon kay dili na ta makahulat. Ano Oo. ba yung nangyayari? Mm-mm. No? Maasi, mapakla, at baka sumakit pa ang tiyan mo. Mm-mm. Kanang upload sa Bisaya pa ng Oo. mapakla, upload Oo. na siya. Mm-mm. No, walay lami kaunon. Kay nga naman bata pa kay gamay pa kaayo, dili pa angay i-harvest pero imo nang gikuha. And then nakakasakit po yan ng tiyan. Pero kapag hinayaan mo nga mahinog sa panahon or in God's time, Mm-mm. no? Ito ay matamis at nagbibigay ng sustansya. Yes, totoo yan, Oo. Ate Lab. Kaya naman, ang modern Hagar ay Mm. ang pagpilit na pitasin ang blessing Mm-mm. ng hilaw pa. Kaya wag nating pilitin ang pintong sarado pa. Mm-mm. No, baka kasi sa pagpilit natin masira ang mismong pinto ng ating marriage. Oo. Kagaya na lamang na kahit na alam mo yung nasa sitwasyon ninyo hindi pa kayo ready for a baby, no? Pero pinipili talaga natin na maging ready, no? Kahit na yung financial natin hindi pa masyadong ready. Stable. O hindi pa stable, pero pinipilit natin, may mga ginagawa tayong mga procedures, may mga pinapasukan tayong mga procedures, no? Ang nangyayari dyan is, nako, hindi na yun, ang blessing ng Panginoon, hindi na siya nagiging natural. Oo. Kaya Kumbaga- tinatawag siyang modern Hagar. Yun po mga kapatid. Yun ang halimbawa sa pamagitan ng pagpitas na hindi pa sa tamang panahon. Totoo yan. Oo. Kaya, waiting talaga is the key. Mm. Ayan. Ito yung mga dapat nating tandaan na mga punto. Unang-una, wait for God's yes, not your now. Mm-mm. Untayin mo yung yes ng Panginoon. Kasi ang shortcut ay pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Panginoon, no? Or di kaya kawalan ng tiwala sa abilidad ng Panginoon. Yeah. Na kaya niyang magmilagro sa buhay natin o sa buhay mag-asawa. Kaya protect your vow by saying, Lord, kung hindi galing sa iyo, ay nako, ayoko po. Mm-mm. Oo. Yun. Kung hindi galing sa iyo, Lord, ayoko po. Mm-mm. Ako, maganda yung reminder sa ating mga tagapakinig ngayon. Oo. Ang pangalawa naman po, mga ka-Friday, strengthen the border. Ano ba itong strengthen the border? Lalo na sa ating mga mag-asawang guro o naging nasa labas at nakakasalamuha ang maraming tao. At Yes. sa mga mag-asawang naiiwan sa bahay na babad sa social media. Yun. Kapatid, bantayan ang inyong puso. Huwag hayaang makapasok ang anumang hagar na makakasira sa inyong exclusivity. Ayan. Yes, totoo yan. Ako, napakahalaga, Kuya Jerry, na i-strengthen talaga natin yung border. No? Lalong-lalo na sa ating buhay mag-asawa. Kasi kapag pumasok na itong si emotional cheating, pumasok na itong si financial desperation, talagang nakakasira siya sa buhay mag-asawa. Nakakasira siya sa inyong waiting season. Okay, usahay man gud abi na tog ligon ang amo ang relasyon. Okay ang amo ang panag-uban. Mamo ko na nga i-check jud kung unsa ka kusog ang inyong border. Mamo ko na ang ato ang paril manggod. Oo. Ang ato ang unsa gyud na sa laing term na ang ato ang pader sa inyong relasyon. Na kung ang usa sa inyong medyo wala na nakahulat kay impatient lagi. Na Then ang mapareho isa- na gyud kay Haga ay kang Sarah o Ang kang isa kanunay lang yun nagkulat sa yes sa Ginoo niya. Ang isa dili na naghimo na siya own niya nga way. So mauna na hinungdan nga ma-weak na hinuon ang inyong pagsasamahan. Yes. And sometimes it will lead to cheating. Mm-mm. Kasi nga
ay yung partner ko hindi pa siya, ayaw pa niya ng baby. So Oo. doon na lang ako muna sa gusto na magka-baby. Oh, may ganyan atilaban na Oo. sitwasyon na ang Oo. isa ay gusto na niya. Yes. Pero ang isa naman, hindi pa ready. Yes. Gusto pa niya na mag-happy-happy, gusto pa niya na i-enjoy ang kanilang, kanabang, wala pa kanabitong bantayan. Lahi na biya ang kanang nanadyo'y obligasyon kay Totoo yan. dili na mo makalakaw basta-basta, o dili na mo ingon pod nga muadto mo bakasyon mo dugay, kailangan mo uli dayon, kay naapay atimanon, labi na kung naa mo'y bagong membro sa pamilya. Yes. Alam mo, Oo. one time, Kuya Jerry, no, na may nagtanong sa akin, sabi pa niya, na okay lang ba sa inyo na wala pa kayong baby? Mm. May nagtanong sa akin, sabi niya, okay lang ba kay pastor na wala pa kayong baby? Sabi ko, yes, actually pinag-usapan na namin yan. Mm. No, na kung ibibigay talaga ni Lord in His perfect time, Mm. ibibigay talaga yan ni Lord. Pero sa ngayon na maganda is nag-e-enjoy kami. Yun yung sinasabi ko sa kanila. And nakita naman nila, no? Nag-e-enjoy kami ni Oo. Kuya Jerry sa aming waiting season. Oo. No, alam naman namin na in His time, ibibigay lang din yan sa Panginoon sa atin. Pero kung Oo. hindi man, ay naku, ang heart po namin ako ready po yan Oo. palagi. Tanggap na yan eh. Yeah, malalaman at makikita naman nila Ate Love Yes. kung matibay pa rin ba ang ating pundasyon. Yes, Ang ating hindi lang yung border. hanggang sa social media Oo, matibay. makikita naman nila Yung yan. kahit na behind the scene, Oo. naku, ang tibay-tibay namin ni Kuya Ang Jerry. isa sa mga pinakaano dyan is yung laging nag-aaway. Yeah. dapat bantayan. Nagpapatibay yan? Hindi, yung bang weak na, yung border. Yung wala ng Oo. pansinan. Hindi, yung wala nang imikan, yun talaga Oo. yung delikado na. Oo. Parang, uy, murag delikado na kay nilang relationship kay na sila gatingugay. Mm-mm. Dapat may communication. Kasi dito po sa Family Matters, lalo-lalo na sa hashtag Marriage Friday edition, Oo. naku, napaka-importante po ng communication sa marriage. Lagi po namin yung sinishare. Kahit na kami po ni Kuya Jerry, naku, we're still learning, we're still having problems, meron pa rin kaming mga conflicts, pero ang maganda lang dyan may Panginoon po Mm-mm. na yun bang ginaduulan na mo every time nga kanang moabot mi sa conflict. Mm-mm. Hindi yan perfect kasi yung marriage. Oo. Ayan, may pangatlo pa pala. Yes, may Kuya pangatlo pa. Jerry. Oo. Sabi pa dito, God's provision follows His will. Oo. Mm. Kapag sa Diyos galing ang blessing, which is napakaganda na kapag sa Diyos galing, kasama nito ang kapayapaan. Yes. Yun bang peaceful ang heart mo na kapag shortcut ang ginamit naman, kasama nito ang kalituhan. Halibog Oo. juga kung mag-shortcut ka. Kung mag-shortcut ka, malilito ka talaga. Mm-mm. Kasi nga, lalong-lalo na kapag hindi ka sigurado sa mga dinadaanan mo. Mm. Pero lagi nilang sinasabi na, ay, madali ka lang makarating sa pupuntahan mo kasi shortcut yan. Oo. At ganoon din sa ating buhay mag-asawa. No, yung kanabang imo yung ginapugos bisag dili pa nimo kabaloon sa resulta. Totoo Pero imo yung yan. ginahimo kay gusto ka nga maabot dayon ang imong gipangandoy. Yes, yun bang ikaw na yung gumagawa, kagaya ni na Sarah at Abraham, no, na sila na yung gumagawa ng paraan Mm-mm. na hindi na nila nahintay ang Panginoon. Mm. Kaya naman mga ka-Friday, no, alam ko ang bigat ng pressure. Nako, Yes. lalong-lalo na kami ni Kuya Jerry na nai-experience namin minsan yung dati, no, na-experience namin ang bigat ng pressure. Siguro may mga nag-o-offer sa inyo ng mga paraan na madali lang, pero alam ninyong hindi tama. Mm-mm. No, minsan may mga offer Mm. O baka natutukso ka ng humanap ng saya sa ibang tao. Mm-mm. Yung cheating na dahil parang ang lungkot sa loob ng inyong kwarto. Yun lang. Oo. No, ito yung pakiusap namin sa inyo. Oo. Ni Kuya Jerry, no? Mga ka-Family Matters, huwag mong ipagpalit ang iyong eternal vow Oo. para lang sa isang temporary relief. Mm-mm. Wag talaga. Manatili ka kay Abraham, manatili ka kay Sarah. Mm-mm. Ang Diyos na nangako ay tapat at hindi siya gagamit ng shortcut para pagpalain kayo. Yun. So, wag po mga kapatid, no? Yung mga pressure po sa ating buhay. So, alam natin na wala namang kanang mag-asawa bitaw nga wala joy mahitabo na sa inyo perfect ayo. Pero yung animan ayaw jud entertain na ng mga makanabitaw makapadaot sa inyong relasyon. Yes. Remember tong inyong unsa to yung gisaad ba dito sa altar? Di ba nindot kaayo usay pagani makatawalan ta kay palakilak dayon. Yes. Oh, palakilak dayon. Naada yung mga
kuan. So kana siya, di mo ko ingon no nga mingon ka cry po ka Jerry oy mukan po ka. Pero tinuod ba na? Pero pag abot na sa kanabitong gitawag nga kanang 1 to 5 years unsa ba nang gitawag Oo. ana kanang gitawag nga Honeymoon honeymoon period. Nako, dito na imbis honeymoon na nga no, dapat matamis 'yan. Nako, Yes. hindi na agad matamis yung pagsasama. Yes, totoo Oo. yan, Kuya Jer. Kaya dapat talaga mo nang gingon ba nga, mag-rely kita permi sa Ginoo. Mm. Mag-rely kita mo nang napakahalaga na ang inyong relationship ng mag-asawa is naka-anchor gyud sa Yes. Panginoon. Yes. Siya yung foundation ng inyong tahanan. Mm. Ayan, ngayong umaga Kuya Jer, meron tayong tinatawag dito na 5 daily tips for the waiting couple. Yes. Ano ba yung mga 5 daily tips natin? Number 1, ito yung the 5-minute decompression. Ano ba yan, Ate Love? Bago pag-usapan ng mga bayarin or di Yes. kaya ang mga bigat ng trabaho sa school or mga trabaho sa office nyo, no? Maglaan ng 5 minuto or 5 minuto 5 minutes. pag-uwi ng asawa para lang magkumustahan kayo. No, magkumustahan, magchika-chika, Oo. magyakapan. Napakahalaga ng 5 minute na yan. Oo, kumbaga Ate Love, ito yung reconnect first before Oo. reporting. Kasi alam mo Kuya Jerry, yung simpleng, kumusta yung trabaho mo? Nako, napakahalaga na yan para sa mga nagtatrabaho, para sa mga working na mga couples or di kaya working husbands or wife. Oo. Yun bang yung hagod sa likod, tap sa likod, or di kaya simpleng pagyakap, mafe-feel mo talaga na ay, ano pala, na comfort ako ng Oo. husband ko or ng wife ko. Oo. Kasi kahit hindi niya alam na ano yung nangyari sa work mo, Oo. naka-feel ka ng Oh, comfort. kabara na sa istorya Ate Love, nung nakaraang araw, bilib ako sa sister ko kasi yung husband niya galing sa labas, mainit ang panahon. Tapos may problema. Sabi pa niya, ay hindi ko muna to siya sabihan ng problema. Kasi mainit ang panahon, baka tumaas yung dugo. Yes, kasi So, kapag kaisabay mo yung Oo. problema at saka mainit pa yung panahon galing sa trabaho, ay nako. Oo. So, yun ang pinaka-the best. Kana bang imo yung tanawon ang sitwasyon nga ay sa sugata og mga problema o ay sa ingon nga kasabaan nimo nga nung Oo. dugay na kauli. O gigutom na ka, gisugo nimo og Oo. unsa pero dugay na kauli. Ayo sa. Or di kaya Oo. pagpasok sa loob ng pinto, abagad, andito na yung mga bills. Bayaran mo to, ha? Oo. Nandyan, Yung mga ganun agad. Kanabi tayo ingon nga, ang tagal mo, nandito si Judith. Naghintay sa'yo. Naku, si Judith talaga. Oo. Oo. Yes, naku, wag naman. Magkaroon ng 5-minute decompression. Mm-mm. Hag-hag lang, Oh, yes. kumustahan, yakapan. Naku, yun. Pangalawa naman na tip, Kuya Jerry, ito yung digital fasting together. Ayan. Mm-mm. Ano ba to? Subukang mag-offline ng kahit isang oras lang sa inyong social media. Huwag mo na Oo. mag-scroll-scroll. Subukan Oo. yan. Yung mag-fasting muna kayo kahit 1 hour lang at saka ang gagawin nyo lang is mag-usap-usap kayong dalawa. Alam mo, Ate Love, ito ay isang warning Yes. sa buhay mag-asawa. Dahil hindi na natin nakikita o hindi natin napapansin na dito pala sa pag-scroll natin sa cellphone ay naabot na tayo ng ilang oras na pala. Yes. At kulang na tayo dito sa pag-uusap ng personal sa isa't isa. And then, ang mangyayari kasi dyan, Kuya Jerry, makakakita ka ng mga baby announcement. Tapos kayo, wala pa kayo mga anak. Oo. Nakakakita ka doon ng mga baby shower. Ay, Oo, naku. imbes na maganda Yes. yung mood mo, dahil sa kakascroll, ang haba ng oras mo sa cellphone, tapos noon pala nakita mo, bigla kang nalungkot. Yes, yun. Kaya iwasan Oo. muna magkaroon kayo ng tinatawag na digital fasting together. Mm-mm. At ang pangatlo, the gratitude jar. Ano ba Yan. yun siya, Kuya Jerry? No? Oo. Sumulat kayo ng isang bagay na ipinapasalamat ninyo sa isa't isa. Ay, kumbaga, yung nakita Ilagay ko, dun sa jar na nakita yun. ko yung sa movie na yung The Seven Sundays ba yun? Oh, yes. Oo. Oh. Maaaring Parang yung gayon. O, gawin yun. Or Mm. sabihin mo dun, salamat sa pagtitimpla mo ng kape. Yes. Salamat sa pagpunas mo sa aking likod. Yung mga ganun. Yun yung the gratitude jar. Kasi kapag ka nasanay na kayo, talagang masasanay kayo, gagawin niyo yan araw-araw. Mm-mm. Magkakaroon na kayo ng gratitude or magkakaroon na kayo ng appreciation araw-araw. Ayan. Pang-apat naman ito yung date night
on a budget. Yung Yan. bang hindi naman necessary na mag-steak kayo every date night ninyo. Pwede lang naman na mag-candlelight dinner kayo dun sa bahay ninyo. Off nyo lang lahat ng lights. Nakaka-save pa kayo ng kuryente. Kandila lang tapos kain, di ba? Oo, totoo. Oo. Practical din, no? Ganun, di ba? Oo, Oo. nakakasave pa ng kuryente. Nakaka-save ka pa ng kuryente. Magkaroon ng date night, yung Mm. kayo lang dalawa talaga. Oo. At ang panglima, speak life. Oo, Mm-mm. yun. Bantayan ang mga salita nga lumalabas sa bibig. Mm. Yun bang imbis na wala pa rin tayong anak, Mm. hindi mo pa rin ako nabibigyan, stop reminding your Mm. spouse about it. Mm. Instead, magkaroon ka ng declaration naman na, malapit na yan, next year, o yung mga gano'n. Yung mga positive talaga. Oo, yung mga positive. speak life. Oo, Mm-mm. wag mong pagsabihan na noon sana may naong ka, naabot na tani og pila ka years ba di ko nimo tagay anak ba. Diyan na magsugod ang away at love. Yes. Oh, ikaw gani, awan ako. Wag po ganun mga kapatid. Speak life po tayo. Yes, Mm. nako, yun po, no, mga ka-Friday. Lagi nating tatandaan na ang marriage po ay isang marathon. Mm. Hindi ito isang sprint. Oo, kanang Magkaiba madalian, kapag ka oo. marathon. Mm. Marathon, hindi ka Matagalan naman. yan, Oo, matagalan. yan. Ang sprint talagang Madalian. tatakbo ka. Isang No, madalian hindi lang. po ganon. Huwag mong madaliin ang finish line. Yan. Yun, Mm. no? I-enjoy mo ang bawat view kasama ang asawa mo sa bawat kilometro. Yan. Kaya naman po mga ka-Friday, sabi nila, children are a heritage from the Lord. Totoo yan. Pero ang asawa mo ay ang unang blessing na ibinigay niya sa iyo bago ang lahat. Yes. No, si Lord ang nagbigay niyan. Kaya huwag nating kalimutan ang original gift dahil lang sa hinihintay nating future gift. Yes. And alam mo, Kuya Jerry, mga ka-Friday, no, minsan ang sagot ni Lord ay yes. Mm-mm. Minsan naman ay no. Minsan naman, wait. Mm-mm. Kung maghintay tayo. Sa tatlong yan, ang pangako niya ay laging I am with you. Mm-mm. Yun talaga lagi nating ilagay sa ating puso at isip. Yan. Ayun, ako Kuya Jerry, wala na tayong sapat na oras. Talagang bilis na ng panahon. Ang bilis na ng oras natin. Oo, nabigla nga ako pagtingin ko. Yes. Naku po, biglang na nauubos na lang kaagad. Yes. Oo. Kaya naman no, encourage natin sa ating mga listeners sa umagang ito, talagang mag-wait lang tayo sa Panginoon. Yes. Sabi pa nga ng Bible, wait upon the Lord. Mm-mm. Oo. Naalala ko tuloy, Ate Love, yung isang kanta nga, maghulat sa insaktong panahon. Maghulat sa insaktong panahon. Sa Tagalog pa, maghintay sa tamang panahon. Yes. Oo, Ayun. totoo yun. Oo. So yun po ang ating topic patungkol sa I do in the waiting. Ayan. At wala na tayong oras, no? Dadako na po tayo sa ating panalangin. Ginoo, nagapasalamat kabi sa tanang adlaw nga ikaw kanunay nagauban, labi na Ginoo sa kinabuhing magtiayon sa buhay pag-asawa, Panginoon. Ako ginaampo nga ikaw Ginoo maghatag og kanunayng kalipay sa matag usa, bisan pa nga naay sitwasyon o Dios nga dili jud kalikayan nga naay mga mag-asawa magtiayon nga hatod karon naghulat sila Ginoo sa ilang gipangandoy nga magkaroon sila o bagong membro sa pamilya o magkaroon ng baby. Pero ikaw ra jud o Dios ang nasayod. Ikaw Ginoo nakahibalo. Ako mga pagampo nga bisan pa man sa ilang paghulat, pagpaabot nga ilaha Ginoong ibutang sa ilang kasing-kasing. Nga kung unsa man kana ilaha yung isalig di kanimo. Ibutang ngadto sa ilahang mga kasing-kasing ug sa ilang hunahuna nga pinasahi o Dios ang imuhang panahon kaysa sa mua. Kay kung ikaw ang amo ang ginahulat o ginakanunay gina-entrust sa tanan nimo mga ginasaad kanamo, adunay nindot nga mahitabo. Kung maghimo mig kagulingon namong mga way, daghan jud ang mga dili maayong resulta. That's why Lord, nining orasa, nining buntaga among ginaampo sa tanang mag-asawa karon nga nakadungog nining programa. Niini nga topic. Ikaw Ginoo maga-bless sa ilang kinabuhi. I pray o Lord nga magadugang ikaw o gugma sa matag usa sa ilaha. Nga bisan pa sa panahon karon nagkalalain ang mga problema, pero ikaw Ginoo maghatag ngadto kanila kalipay, panaghiusa o kusog o lig-on nga pundasyon nga nagagikan kanimo.
ug kining tanan amo kang gipasalamatan o gipasidunggan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, amen and amen. Naku, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at Yes. sa ating Facebook page na walang sawangan sumusubaybay sa ating programa na Family Matters, lalo-lalo na dito sa hashtag Marriage Friday Edition. Maraming salamat din sa ating mga technicians kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry, Ang Family Matters ay kasama nyo sa, sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Pilipino. Have a great weekend po sa lahat. God bless and bye-bye.